The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Good morning! It's August 10, 2024. Ang bilis ng araw. Sabado na naman ho. Kami ang programang Double R sa Radyo Bandido dito sa DZRJ Radyo Bandido. Basta Good morning! radyo. Siyempre, basta Radyo Bandido! Good morning, Kuya Ricky. Yan, At good morning. siyempre, maulang umaga. Medyo Naulan ba? malimlim, oo. Oo nga, naku, makulimlim ah. Kanina lang medyo maraw-araw ang ambi niya. Talagang iba ang panahon talaga ngayon. No? Unpredictable. Unpredictable. No? Parang mga tao rin, unpredictable. Paiba-iba rin ang mood swing, no? Minsan, dati magkakampi, ngayon magkaaway. Wala bang Di ba? permanente? Oo, ganun eh. Ganun talaga ang buhay, oh. Lahat nga ho, nagbabago. Ang hindi lang nagbabago yung... Pagbabago. Oo, yung change. So, Everything changes except lahat, change. oh. At saka dapat sumabay ka sa pagbabago. Kundi may iwan ka. Di ba? Magandang morning po sa lahat na nanonood, nakikinig sa amin sa Sky Cable Channel 224, sa lahat ng digital boxes. At sa mga YouTube at Facebook, abang-abang na kayo. At mag-comment kayo sa aming tanong. Ang tanong natin, Kuya Roel, ano ba? Nabigla ka na. Oh my God, lagi mo ako binibigla Ang tanong natin makatwiran ba? Ba mainit-init ito. Makatwiran ba ang mga atake, mga puna at banat ni Vice President Sara Duterte laban sa sarili niyang gobyerno? Nasa gobyerno rin siya. Ano ba sa tingin niyo sa mga statement niya itong nakaraan? Na ang sabi niya ang palpak daw yung flood control, hinahanapan niya, umiira daw ang kagutuman, at ang krimen, lumalala, at iba pa. At ayun ho, ano bang, ito, Vice Presidente mo natin to ikalawang pinakapangalawang Mataas na makapangyarihan na pinuno ng ating bansa. Ano bang sa inyo dyan? Aba, ibigay nyo lang sa amin yung komento, opinion, at para reaction. manalo. Yan. Ng 100 peso load. Hindi lang load, pwedeng GCash. Kung wala GCash, silang, kung sila'y naka-line ko yung Roel, pwedeng by GCash natin yan. At dito lang ho yung napapakinggan at mananalo kayo dito lang sa aming programa at dito lang sa istasyon na to sa DCRJ 810 AM. Yan, ang tanong ng bayan na yan ay atin sa inyo siyempre. Ng ano ba, Kuya Roel? Motoman. Yeah. Para sa safety mo to. Lahat ng mga mag-ingat kayo lahat ng mga two wheels. Uh-huh. Di ba? At gumamit kayo ng helmet na ang brand Motoman. Ayan, lalo na ngayon. Dahil pasado yan sa Philippine Standard. Ayan, dahil ngayon mga tag-ulan madulas ang kalsada. Diba, lalo ng mga two wheels. Dalawa lang yan Oo. Kakasabi Kakasabi lang natin last episode natin about mga kamote riders. Mag-ingat-ingat po. Alam mo ang sakuna, ang aksidente, hindi natin maiwasan yan. Yeah. So, at pwede namang hindi kayo lumala yung disgrasya sa paggamit ng helmet ng Motoman. Oo. Yan. Okay, sa oras na 10:04, maraming salamat sa mga nag-comment sa amin ano yan?
Sinusulat ni Kuyang Ruel natin ho yan para mamaya bubunutin natin para manalo kayo ng 100 pesos load. Oy, good morning kay kanina sa atin si Jimmy Mahusay at saka si Felix Tambongko. Aba, nag-sit-in din kay Mix Francisco sa kanyang programang litrato, tama ba? Oo. Ayun, yan. Maraming salamat. Okay, dito simple lang ang ang daming isyong pinag-usapan ko yung Ruel At mamaya tatalakayin natin yan. Like yung sabi mo, ayaw mo may holiday. Gusto mo talaga worth lang di ba? Oo. O yan ang panukala ni nilimitahan yung mga holiday sa ating bansa. Pag-usapan natin mamaya. Yan, Oo. at saka pa ba? Yung issue ng yung mag-ina nag-away dapat ay pagdiwang natin yung success ni i-celebrate natin. kauna-unahan yan sa kasaysayan, dalawang gold medal. Oo. Bibihira lang. Tapos biglang nagkaroon ng ng poster sa Maynila, anak ng Maynila. Kasi taga-Liberisa yan sa may bandang Lahat nag-claim na, no? kiniklaim na. Although tagang residente na ako, kaya lang ang tanong dyan sa City Hall, ano bang nakakontribute nyo dyan? Nung wala pa yan. Nabigyan nyo Para walang i-claim support. Para i-claim mo. Noon, walang suporta. Ang sumuporta dyan, POC, tsaka isang private group, tsaka yung isang individual. Nakita pa lang niya, bata pa lang, isang gymnast din na may potential itong si Carlos Yulo. At tutukoy natin si Carlos Yulo, ng, sa gymnast na nakadalawang gold. At ang dami niyang biyaya, Kuya Roel. Kaya dati, kay Pacquiao, puro gusto boxing, di ba? Ngayon gusto na mag-gymnast. Nag-ship na sila. Nag-ship na ba? Kaya maraming mga batang nag-gymnast. Kasi yung boxing pwede kang ma-aksidente, pwede kang mabugbog. Ito, gymnast, hindi, di ba? Pwede ka rin naman pilayan. Mapilayan. Alam mo na pag sa boxing, medyo malalamog ang utak mo niya, masama, di ba? Mas delikado. Parang delikado dahil physical. Nga pala, kay Mix Francisco, Litrato Philippines. Kamusta ka na dyan Mix Francisco? Okay, basahin natin Kuya Ruel ang mga piling-piling headlines o ulo ng mga balita nito nagdaang linggo. Ito na nga si Vice Presidente Sara Duterte muling binatikos ang gobyerno at Kamara. Kahinaan ng liderato, paglala ng krimen, kagutuman, paggamit ng cocaine at iba pang panluloko umano sa taong bayan. Nagaganap ngayon sa pamahalaan talaga. Samantalang, mga mambabatas sa Kamara, binalikan ang pag-iwan ni BP Sara sa gitna ng bagyong Karina para maglimyerda ang kanyang buong pamilya sa Germany. Anila walang malasakit ang Vice Presidente sa mga Pilipino. Yeah. Oo nga naman. Ba't ka alis Bagyong Karina, kitang-kita naman. Maglalamyerda ka naman. Maglilibo-libo. Yan. Diba? Senado, naghain ng panukalang bawasan ng mga sangkatutak na holidays sa bansa. Department of Labor o DOL, pabor daw dito. Ayos. Dating Senador Antonio Trillanes nagsamba ng panibagong plunder complaint laban sa kila dating Pangulo Rodrigo Duterte at Senador Bongo dahil sa maalumalyang Philippine Navy Frigate Acquisition Project. Naalala mo ba to? Ang naknabang daw si yung pinaboran nila isang Korean kesa sa isang French mas maganda yung Frigate yung system. Yung system to yung parang nagpapatakbo yung operasyon. Parang kumbaga apps to kumbaga sa cellphone. Hindi gagana yung barko pag wala nun. At saka pagka may mga radar sila, yung system maganda. Modern. Ay nako. Top of the line. Controversial na offshore accounts. Ito yung binabanggit natin na nakaraan at tayo lang nabulga nito. Controversial na offshore account ni COMELEC Chairman George Garcia. Pinabulaan ng opisyal na ang dalawang Cayman Island banks. Kaugnay ito sa binunyag ni Sagip Party List Rodante Marcoleta na may 1 billion accounts. Si Garcia. Sabi niya wala raw Naghulog doon, wala na. Tapos ngayon tinuturo ngayon ni COMELEC chairman, yung Smartmatic, yung ang may pakanaraw nito. Kasi nga ang pinaboran Korean. Alamin natin 'yan. Deserve. Deserve. Itong nasabi ni Senadora Risa Hontiveros matapos i-freeze ng Court of Appeals ang lahat ng mga ari-arian at bank accounts ng puganteng si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang Kingdom of Jesus Christ Church. Alam mo, sabi ni yung Davao Regional Director si General Torre.
Oo, diba? dating Sabi na Quezon City, no? sa ating sa Quezon City na kaya na-relieve yun dahil kay ano di ba? Doon sa kay Gonzales ba? Gonzales, Doon sa may area ng Nagpa-interview, di ba? Banawe Avenue. Ito rin nagtatago lang daw si Pastor, nandun pa rin Kuya Ruel no? Meron pala tong underground. Nandun lang daw sa kanyang lungga dyan sa KJOC. So yung underground may bahay din, parang gano'n. Doon siya nagtatago raw. Nandun lang, hindi siya, wala pa raw sa China, nandun pa raw sa Kingdom of Jesus Christ Church, dun sa tinatawag niyang, ano ba yon? Parang, ano ba tawag niya ron, Kuya Ruel? Dun sa templo niya, Garden of Eden ba yun? Oo, dun sa may Davao. Nandun lang daw yan, dulong galang yan dun, ha? Ito, si dating PIDEA agent na si Jonathan Morales, guilty sa perjury. Hinatulang makulong ng 4 na taon ng MTC San Fernando, Pampanga. Ano ba ang kaso nito? Ito yung nagtestigo siya dahil legit na yung operasyon. After nung binawi niya, sabi niya, hindi raw napilitan ng ngayon kasi under oath ka di ba? Hindi, ang matindi dito, kasama siya sa operasyon tapos binawi niya. May malaking kasunduan dito. Oo, di ba? Bureau of Fire Protection o BFP, NCR, nagbabala sa paglaganap ng mga bed spacer na walang kaukulang permit. Ito ay kasunod sa pagkamatay ng 11 katao sa isang residential buildings na ginawang paupahan sa Binondo, Manila. Ito yung nasunog kong kamakailan, di ba? Last Friday. Natrap yung 11. Ginawa pa lang bed space yun. Ang dami sa Maynila. Ba't ngayon hindi nalaman to ng City Hall, no? Hindi, siyempre may nangyari na pag may nangyari na, tsaka malalaman ba? Ganun tayo, sa after na lang. Alam mo, malaking malaking katulong yun pag nagbe-bed space ka. Ang layo-layo ng bahay mo, tapos nakatira ka dyan, nagtatrabaho ka. Yun lang, siguro ito, hindi naman, parang bibihira lang nagkaroon ng ganung aksidente. Hindi, kaso nga, ang hinihiling dito ko yung Ruel, nung Bureau of Fire, magkaroon ng kaukulang permit o mga fire ma-inspection para malaman kung kung fire hazard ba yung tinutulugan yung nila. Yung safety ng mga yung safety ng mahalaga dito Oo nga, medyo malayo nga pero yung lugar mo malayo ka. Nakatipid ka pero yung buhay mo kapalit. Yun yung titik. Kasi parang di man bed space yung area. Diba? Building yun Dati yatang opisina yun na ginawa nilang paghati-hatian. At nakakalungkot to. Ito nga, dahil nga hindi na inspection. Kaya ang problema sa mga inspector ng Bureau of Fire, ano ba ako yung Ruel? Nagbebenta nagbebenta ng fire extinguisher. Doon sila nakakonsentrate. Hindi sa pang-inspection no? Di ba maraming mga di naman lahat to yung mga nag-inspector, iba in-inspect di ba? Hindi naman lahat. Yung iba lang. Dapat talagang ma-inspect talaga kung talagang may violation, issue hindi yung iba hinaharas. Siguro pag may violation, tsaka bawal sila magbenta. Turuan ito, sir, bawal to lagyan nyo. At bawal sila magbenta ng fire extinguisher ayon sa BFP Hindi dapat private ano yan. Ito dapat samantala sa balita sa ibang bansa, Vietnamese billionaire. Ito Vietnamese billionaire. Billionaire to Vietnamese billionaire tycoon. Hinatulang mabilanggo ng 21 years dahil sa panloloko sa mga stockholder na mahigit $115 million. Okay lang kaya may mangyayari ritong ganun dito sa atin. Ito yung inaabangan. Ano ba yan? Sa Maynila. Laban ng Yorme Isko Moreno at Mayora Hali Lacuna. Wala nang atrasan. Mga konsehal na kaalyado ng bawat isa nagkakabanggaan sa Kongreso. Sa konseho. Sa konseho lang yan. Mamaya tatalakayin natin. Medyo may physical na dyan At may mga salitang hindi kaya. Mamaya tatalakayin natin yan, Kuya Ruel. Okay, ang balitang yan natin sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Yes, King's Herbal Supreme Capsule. Mabibili nyo sa Mercury Drug nationwide. Okay, sa oras na 10:13, Kuya Ruel, yung isyong binabanggit natin sa ating tanong, di ba? Nagsintimiento si Vice President Sara Duterte
Na dati niyang kaalyado yung gobyerno, ngayon kaaway na niya. Hindi kaya nagsusor graping nando si Vice President Sara Duterte, Kuya Ruel? Sa tingin ko naman Ano? yun ang kanyang pakiramdam. Nilalabas lang niya kung ano yung nararamdaman niya. Nilabas niya kasi nagano siya no? Napulaan siya dahil sa gitna ng bagyong Karina ho yung vice presidente mo natin naglalamierda, nagliliwalo sa Germany. Nakitang-kita 'yon di ba? Nagagalit pa nga siya sa NAIA dahil na-expose daw. Wala naman na-expose yung mukha lang niya. Siyempre, vice president ka, public official ka ano ka? So, bawat galaw mo kailangan. Siyempre naman. Pumasok ka sa gobyerno Alas kung private ka. Sabagay, yung mga kagaya dati, wala mga senador, privado ganun sa... din, Yung mga senador, pag lumalabas, minsan makikita rin naman natin, no? Hindi. Ang inano dito, yung pagkuha raw sa kanya nung nakita. Hindi public official ka. Anything talaga. Wala nang ano doon. Kumbaga, nakabuyang-yang ka na. Yung pagkatao mo. Pag nasa gobyerno. Kasi ganun transparency ka dapat. Dito lumalabas na nagsusor graping na siya, no? Bilang yung pagbalik niya, binira niya yung gobyerno kung ano daw, kahirapan at kung ano-anong mga intrigang pinagsasabi nitong vice presidente natin. Nakumpara dun sa ginawa ni Vice President Leni Robredo. 'Di ba? Yung angat buhay niya kahit na wala na sa pesto. Ang problema, wala na nga siya sa pesto, tumutulong siya, binabatikos pa. O tumulong na, sabihin bida-bida pa. Anong klaseng, 'di ba? Di ba sabi nga nila, hindi mo kailangan maging opisyalis ng gobyerno para makatulong. Di ba? Tama naman. Kahit sino, pwede hong tumulong. Ang problema sa ilang mga individual, bida-bida raw tumulong. Hindi na sarili niyang pondo yun sa foundation niya, Angat Buhay Foundation, tumutulong. Kumpara dito, lumayas, lumayas, pumuntang Germany, kumbaga, ikaw ba, di ba mararamdaman ba pag nilayasan ka sa kabigitna sa gitna ng pegati mo, Kuya Ruel, lalayas yung isang taong malapit sa'yo, ano bang mararamdaman mo? Siyempre, it hurts. It hurts. Hindi, siyempre, di ba? Ayos yun It hurts. Di ba, siyempre, di ko naman kailangan na yung problema ko ma-solve mo by mere na dinadamay. Moral support lang. Malaking bagay na yun. Wait, thank you pala si Kuya Eggy Ben at si Herman Lee watching live. At saka si Delia Pines. Magandang umaga po. Long time no hear, Ma'am Delia. Dapat i-freeze nung dapat yan. Buti kung may i-freeze pa, baka naubos na ang laman yan. Kaya binabanggit niya. Siguro yung ating... kay Pastor Apollo Kibiloy. Kay Romel Kayabyab, hindi po, tinapos muna sana ang termino nila. Gayahin sana nila ang Pangulo na tahimik lang. Kasi kung papatol ka, ay lalaki lamang ito. So ito yung siguro poll question natin. Okay, dito sa tanong natin, ang dami kasi, babasahin na natin ilan lang. Si Jade Morales. Oo, para sa akin, siyempre, dapat may nagsasabi ng mga salobin nila para malaman din ng gobyerno at pag-aralan kung paano pasaayos ang ma-improve pa ang bansa. Hindi lahat ng batikos ay mali. Ang problema nasa loob po siya ng sistema sa gobyerno. Ang tanong, ano naman ginawa mo bilang vice presidente? Di ba? Ano ba waiting ka lang ba? Sabi mo, designated survivor. Di ba? Malaking pa nga yung issue ng pinagbabanggit, no? Hindi dapat ang pwede magsabi niyan yung nasa labas ng gobyerno. Pero kung ikaw ay nasa labas ng gobyerno, maglalagay ka sa sentimiento mo. Ang tanong ano bang ginawa mo? Di ba? Ganyan lang ang tanong doon. Kung anong ginawa niya bilang vice-presidente. Kaalyado ka nun Si Ong Antaon, sabi, election time, tactics sa politika yan. Yun ang obserbasyon niya. Si Josepina Bungaling, no, as she is the VP and once accepted the position assigned by PBBM. She's running for president, same with his father. That's why she's keep attacking the administration. Ayun ang obserbasyon ni Josepina. Ito nga, sa live, sabi din sabi ba? Jason Abulencia, pumipwesto na si VP para sa election 2025. Di ba 2028 ang pagka-presidente? Oo, kasama mo niya. 6 years din ang term niya. Okay. Si Jason Abulencia,
Hindi dapat manahimik na lang siya para maiwasan ng paglaki o paglala ng problema. Puro batikos na si BP ngayon. Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Ito kay Romel Kayabyab, naniniwala regarding kay Pastor Gibaloy, naniniwala ako na andyan lang sa Garden of Satan si Garden of ano? Nabasa ko lang Garden of Satan sabi. Basta ako nagbabasa lang. Sabi na sa Garden of Satan daw nga, no. Nandyan lang daw yan. Di pa rin daw maalis, ha. At ang matindi, magkano ba in-offer ng gobyerno? 10 million, no? Siya nag-offer 20. 20 naman sa mga magtuturo. Magtuturo na sino nag-offer ng 10. Parang mahirap yata. Turo ko to, ito yung nagbigay ng ng pabuya. Alam mo, parang nililito lang naman niya yan eh. Actually, di matotoo nga bibigay niya. Tama sinabi ni dating Pangulong Duterte na you have to face yung mga charges sa'yo. Para mawala na itong mga kwento-kwento kasi lalong lumalala. Lalo lang may ipit at lalo lang, di ba, papangit ang tingin sa'yo ng tao. You face the consequences. You, di ba, yung Face counter the- mo. Face the consequence. Counter mo kung ano yung mga charges sa'yo. Oo. Kaso wala eh. Umurong eh. Umurong pati yung balls niya. Diba? Nagtatago eh. Nung una, ang tapang-tapang. Pero ay nako. Oy, good morning muna sa mga nagpo-food trip dyan. Diba, nagpo-food trip dyan. Kaya dyan sa may Salcedo Village. Siyempre, Marami pala dyan. Irene C. At saka si Josie Co. Ba nagpo-food trip yan. Paparamdaman nyo naman dito. Baka padala pwede ka paabot naman. naman dito yan, ha? Masarap yung mga barbecue eh. Tagulan na naman. Dyan, sa may Siyempre, pasalamatan din natin siya. Charlene Ihe. Aha. Nakikinig siya at nanonood. Ayan, watch live. Okay, at maganda yan, ha. Sa ibang issue, Kuya Ruel, medyo personal, no? Yung pagkapanalo, no, parang nawala yung momentum, no? Dahil sa litanya ng kanyang magulang at nag-aaway sila sa social media. Sabi nga, dapat hindi yung personal it's not nila. the right time. Oo. Dapat yan, you celebrate doon sa success. Oo. Kung may mga negative o mga cloud later na lang siguro yan. Di ba? Pag-usapan na lang. Tsaka personal sikreto nyo na lang doon sa buong pamilya nyo. Huwag na ilanta sa social media. But nung huli nga, ito nga, nagsikuan. Pero sabi ng isang na banggit natin, nabanggit niya na dapat pag may anumang gawin ng magulang, sabihin na gastos, mas malaki ginastos sa'yo sa 7 na buwan kang dihadal. Di ba? Hindi na siguro yung mga usaping pera. Kasi nawala yung momentum nung pagkakapanalo niya, nung natakpan pa nung dahil sa issue na yun. History to eh. 2 gold medal sa kasaysayan. Nakakuha tayong unang medal kay Heidelin Diaz sa weightlifting. Ito sa gymnast. Akalain mong di ba mga nananalo lang dyan pag nanonood tayo ng Olympic, Kuya Ruel? Mga European. European lang. Di ba ang gagaling no? Hunger. Yung mga ganun di ba? Yung mga Kaya Romania. Magaling yan sa gymnast. Magaling yan. At saka France. Mga Pranses. Pero dito, Pilipinas no? Kasi ang linya na, kaya nga sabi, kalimutan natin yung basketball. Pag gymnast na tayo, tsaka boxing. Nanalo rin isa, si Nesty Petencio, taga Maynila rin pala, District 2. Kaya lang mga tanong nga, sinuportahan ba ng city government to? Ngayon bilang sasabi, anak ng Maynila. Anak ng mga putakti kayo. Bigla na lang, yung panahon ng mali, may suporta kayang natatanggap nun. Ang sumuporta, POC, at iba pang mga individual at private groups, no? Parang wala tayo narinig no na ngayon nag-aagawan sila kung sino yung sa credit May 7 resolusyon na sinampa sa City Council na kumikilala dun sa pagkapanalo ni Carlos Yulo. At ang magbibigay ang City Council, ang Manila City Government sa ilalim ni Mayor Hani Lacuna ng 1M. Ganun din naman dati, di ba? Nanalo si Pacquiao ng boxing, meron din. Alam ko si dating Mayor Lito Atienza di ba? Oo. Pero ito, bila na lang lumitaw, no?
no? Di ba ano ba, may halong politika ba yan? Oh, ayun. Anyway, sa dami ng mga nag-comment, naku, basahin nga natin ilan lang sa ating tanong na makatwiran ba ang banat ni Vice President Sara Duterte sa gobyernong kung saan nasa ilalim rin siya ng gobyernong ito. Ayon kay Laila, sabi niya makatwiran daw. Parang yung nangyari kay De Lima, nangyayari din sa kanya. Mukhang bumabalik ang karma. Sana malagpasan na lang din niya. Si Asinit, binabatikos niya ang sarili niyang multo. Katagal na niyang nanunungkulan, ngayon niya lang napagtanto. May punto rin to si Asarnit, At ito, thank you kay Julie Pastor. Sabi nga, dapat lang daw. Si Gwency Lakatan, this is a democratic country. Everybody has the right to speak for themselves. Rest assured, you'll be able to sleep well after. Si Atina Biernes, pag tahimik, ang daming kuda. Ngayon, nagsasalita niya, dami pa rin kuda. Kaya tama lang din yun. Grab ng gobyerno, nagsasalita na siya at tanong sa kanya, pabalik ang pinaglalaban niya. Kumbaga, ano ba nagawa mo? Ganun. Ano ba nagawa mo bilang vice presidente? Di ba? Si Jerry Angus siya, hindi po dapat suportahan niya ang gobyerno. Si June Romel Javier Galion, nananalo ng load Oo raw. Ang haba ng niya. Makatwiran ba? Oo raw. Ito, sabi ni Marlene Abulencia, wag dapat mambatikos, okay lang ng pamisa-misan. Pero kung halos lagi ay hindi na maganda. Tama nga, ang batikos daw. Let's talk, let's mistake. Ay, sabi ni Michael Malakas, good morning, Boss Roel at mga kasama mo. Ingat po kayo lagi and God bless. Thank you. Okay, thank you. Sa oras na 10:26 sa mga may lakad ho dyan, ikaw ba, na nakarang linggo, saan ba ang lakad mo? Banggitin ba natin si Rosmar? Rosmar lang sa Kalam. Abangan natin yan, Nagbabalak pala yung Kuya Ruel na tumakbong konsiya sa Maynila. Nagbabalak pa lang naman. Wala akala ko si sekreto mo. Tapos nawala natin yung momento. Si sekreto ba yun? Ang dami nang nakakalam din na nagbabalak siyang tumakbo na konsehal ng Maynila. 4th District yan, sa Sampaloc. Abangan natin. Balak ba niya mag-guest sa ating programa? Actually, daw siya medyo busy lang. Happy birthday pala kay Kuya Attorney Gabriel Ramirez. Oo. Talaga, birthday ba yan? Happy birthday. Tsaka sa nanay ng aking kuya, si Nanay Lolita Candubon. At siyempre, pa-shout out daw kay Mitch Makalindong. Yan. Diyan ako bumili ng laki. Ganun ba? Walang free. At siyempre, good morning sa mga masipag na staff ng BDO Elcano. At siyempre, hindi natin kakalimutan yung East West Elcano, si Ma'am Cha. Ano ba yun? Masipag yan. Bakit? Lagi akong pinadalan ng mga Ano yan? ng mga problema. Masipag sa problema. Ay, good morning din sa may bago tayong listener dyan sa may Jose Reyes. Yung gumagawa ng ng shake na hindi powder Kuya Roel. Gusto ko talaga yung yung pure talaga, organic, yung shake mo hindi yung powder kundi yung prutas talaga. Masarap yun So mura lang. Nakalimutan lang natin yung name niya. Good morning po sa parang inyo. bumili ka, parang binigyan ka. Hindi, bumili ako. Bumili ka ba? Bumili ako. Hindi ko masasabing masarap kasi hindi ko tikman. Maya mo, matitikman yan. At mura lang. Kalaban niya ni isang kilala mong rin. Diyan sa may Santa Mesa. Parang gano'n. Mukhang uunlad siya sa ganung klaseng negosyo. Kasi nga, imbis na powder, ito, tsaka mas mura doon sa binibenta nung dyan na may yung kilalang. Mahal na, pero puro tubig Oo nga Na-scam pa tayo Na-scam pa no? Okay, sa binabanggit namin makatwiran bang mga pahayag niya ng Puna at Batikos o banat niya ni Vice President Sara Duterte, binabanggit niya niyo rito. Nagsalita ho kasi siya dun sa harap mismo ng mga supporter niya na isang Muslim community. Kaya nga pumalag din si Congressman Adjong
Maguindanao na sinabi niya parang nag-create siya ng ng Diversity. and then nag-initiate siya na parang regionalism o kumbaga ang tawag dito sa yung magbuo ng religion na suportahan siya. Dito ho nagsalita siya sa mga Muslim na sinabi niya yung mga hinaing niya sa gobyerno. 'Di ba kaya nga sabi ho natin hinaing pero anong ba nagawa nung vice president Pwede ka natin? na mag-hinaing pero for the people. Yung hinaing ng people, diba? Ito na nga raw ang hinaing ng mga Pilipino, nagugutom daw, ikaw nga ano ba nagawa mo? 'Di ba? Ayun ang malaking tanong sa vice presidente. Ano ba ano bang ginagawa mo? Nanggugulo ka lang ba? Mga nanggugulo lang Okay, sa oras na 10:29 ang oras natin sa inyo ng Sofitec. Quality beyond limitations. So, Yeah. ngayon mga matitibay na appliances yan. At saka mura lang. Yeah, basta hanapin nyo lang yung logo nila na parang Italy, basta sabi mo Sofitec, may Sofitec ko dyan. Yeah. Quality beyond limitation. Okay, sa ating pagbabalik mamaya, Kuya Roel, pag-usapan natin, maraming mga nangyayari doon sa Manila. May mga ang gaganda, di ba? May mga sa rush hour, dami, walang huli. Usapan natin yan. Pag-usapan din natin yung gulo doon sa konseho. Maraming nakikinig sa atin na mga konseho dyan. Sa aming pagbabalik wag ko kayong alis. Ito po ang inyong kaibigan Jimmy Morato, nag-aanyaya sa inyo sa inyong palatuntunang Tsa-Tsahin Mo Baby. Dito pa rin sa inyong paboritong AM station sa buong Philippines at sa buong mundo, DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Cha-Chahin Mo Baby, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sofitec Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Ops, anong oras na? 10:33 na po ng umaga. Siyempre, ang oras hatid sa inyo ng BTS Blue Top Shirt, 100% cotton ni Eggy Ben. Okay, thank you Eggy Ben sa mga suporta mo sa amin. Okay, Kuya Roy, binanggit natin sa ating balita kanina yung mga holiday. 'Di ba? Sa'yo yan, 'di ba? Gustong-gusto mo yan. Ayaw mo ng mga maraming pahinga.
Gusto mo puro trabaho. Di ba? Kasi pag, actually, Panukala ni ano yan, ha? Ni Senate President na Chis Escudero. Oo, kasi hindi natin wala tayong capacity na puro holiday. Although siyempre masarap yan dahil pagka special 130%. Pagka talagang regular na holiday, double pay. 'Di ba? Pero pag sobrang dami, minsan nawawala yung momentum eh. 'Di ba? Yung yung payment naging 130. Kinokorek ka niya rin. 30% lang pag special Kaya holiday. nga, magiging 130. Kunwari, 100 pesos. Maging 130. So, 30%. Pero so bilang 30 namin pesos dyan, lang. pagka bilang namin 130%, kasi lumalabas, pag 500, 30%, 650. Pero tumaas na ang minimum dito sa NCR, di ba? Kasi medyo sa mga micro, small and medium scale industry, medyo malaking pahirap sa amin. Kasi we follow, let's say kung ano yung minimum, lahat binibigyan natin sa tax, ang dami nang binabayaran din ng, hindi na kaya ng ang dami nang binabayaran sa BIR, tapos marami pa silang kupit ng BIR. Napauho tuloy ako. Dahil pang pangungotong doon, no? Na 50% sa gobyerno, 50% din sa amin. Ako, mayroon yan. Bubulgarong natin yung mga taga-BIR dyan, lalo na dyan sa Manila. May ganong mga... Nagreklamo yung ibang kaibigan natin negosyante. Sabi niya, 50% sa gobyerno, 50% for the boys. At least you satisfy the element of fairness. Lahat nabigyan. Yan ang dapat alamin ni BIR Commissioner Lumagwi, Junior. Hindi, alam mo, pagka napahirapan mo kasi ang isang negosyante, papaatong lang niya eh. Yeah. Papaataw lang niya eh. So, paano mo di ba? Actually, yan 12% na yan. Yeah. Ang laking dagok sa mga negosyante yan. Yeah. Pagka walang mangungurakot, siguro 4 to 5% lang ang tax natin. Ganun. Kaya... So, you always burden yung mga businessman. Pagka may problema, bulin mo. Konting problema, bulin mo. Pero yung mga kumukuha ng by the billion, hindi mo nahahabol. Hindi mo nahahabol diba? Kawawa eh. So, kawawa yung mga legitimate na negosyante. Di kagaya kay Lolo Ferdinand Marcos. Nung meron kami negosyo, under na SIDA kami. So, we pay once. Parang rental lang, babayad kami. Wala na kami mga resibo. Pero, inspect nila kung ito pala talagang micro business to. So you pay. So walang masyadong nangungurakot. Bakit? Kasi bayad kami alam namin kung magkano nang babayaran namin. Okay. Mag-alala ko yung Roel, dahil narito yung representative natin, Malacanang reporter si Judica. Paparating niya yan kay President BBM, di ba? Kasamang Jude Hiccup na araw-araw may programa yan na 9 to 10. Sa bayan, una ang serbisyo. Kaya mabinabanggit mo na yan, papaalam yan. Yan si Judy Cap, mga ating DCRJ Malacanang reporter. No? Anyway, sabi pala ni Alas Malu, bulag. Ano kaya yung bulag? Sino kaya yung bulag? Ito, Sendito Christian John. Kumusta? Hello po, kumusta po? DCRJ 810 AM. Mayor Halin Lacuna, Isko Moreno. Ayan daw ang maglalaban. Sabi ni Presidential PBM, Bagong Pilipinas, DCRJ 810M, Radyo Bandido. Yan. Bagong Pilipinas pa, binanggit pa. Okay, Kuya Roel, no? Dun sa nabanggit natin na may mga unahin mo natin ang kaguluhan dun sa City Council, no? Yung huling-huling nag-away dahil nga 17 yung nakuha ni Isko, may walay na kay Lacuna. So 38 ang konsyal eh. So may 21 nasa kay Lacuna. Bandang huli nagkaroon ng mga personalan na itong sila yung kapatid ng mayora na si 63 Councilor Philip Lacuna at si Attorney JB Ison, dating anak naman to dati ng congressman ng 5th District. Nagsikuhan, nagsabihan ng COOPS. Yan ba? So, may ethics committee. Ito, interior designer versus lawyer. Kasi ang alam ko, si Philip Lacuna, isang interior designer to. Graduate. At ito naman si Attorney JB Hison ng 5th District, isang abogado. Anak ng kaibigan nating si Madam Lita Hison yan. Nagsikuhan,
nagambahan, hanggang nagpay ng sa ethics committee itong kapatid ni Mayor na si Philip Lacuna. Oo. So pinagbobotohan pala yan. Oh. Sino papabor na sulong sa ethics committee yung reklamo ni Philip Lacuna? So nagtaas yung mga kakampi ni Mayor Lacuna. Oo. O sino naman, nag-counter naman tong abogado. O sino naman na papabor na i-counter yung reklamo, mag-pay din ng reklamo. Wala nagtaas eh. Wala nagtaas eh. May nagtaas man 3 kasi nagsuuwi ni mga kakampi niya. Kahit na nandun pa rin, talo pa rin sila sa vote, di ba? By numbers po yan, ganyan ho talaga sa labanan. Talaga sa politics, no, by the numbers. Ang good news naman, Kuya Ruel, yung Manila Traffic Parking Bureau, na pinamamuna ni Narciso Jokno III. Aba, magaling palang Magaling opisyal to. talaga. Ang galing eh. Anong sinabi niya, Kuya Ruel? Sa bagong memo niya? Bawal na mag-clamping at towing. Towing. Oo. Yan. Sa Maynila, Tapos pagdating ng rush hour, ano naman? bawal na manghuli. Aha. Kasi yung iba, di ba, during rush hour. Ito yung memo niya dun sa no towing, no No clamping. towing, yan yung- Yung pangalawa niyang resolution, memo, ano naman, during rush hour. Oo. From Anong oras ang rush 5 to hour? 9 and 6 to 9 ata. And 4 to 7 sa hapon. 4 to 7 sa Tapos sa umaga is 6 to 9. 6 to 9. So walang huli, kaya pala nung dumaraan tayo wala tayong nakitang traffic enforcer. Siyempre, kung ako yung MTV, ako pupunta dyan. Wala. Pero, Ano ba trabaho talaga ng traffic enforcer, Kuya Ruel? hindi. Kasi, yun nga, traffic enforcer is to manage yung traffic. Enforce ang traffic. Enforce, to manage. Iba naman yan, Ariel, iba naman yan. Oo. Pero, ngayon, yung iba kasi na enforcer, parang parang nagbabantay lang sila yung magkakamali. Kaya wala tayong nakita di ba, Kuya Ruel, no? So after 9 May- mamaya ng meron ako umaga, Meron ako na punari. ano? Nung walang MPTV, walang traffic. Hindi. Actually, nakakatakot din yung ganong policy. Kasi, Ano man maganda yung sinabi niya dun sa memo niya, no? Kasi nagkakos nga ng traffic din yung yung paghuhuli ng actually yung iba like sa 'di ba sabi natin ano yung mga prone na trap na diyan sa may area ng Bustillos. kasi Diba? iba yung ang left eksinong turn. kalsada, Dalawang lanes. dalawang lanes lang. Kaya Pero nagsisiksikan doon sa pagkagaling ka sa recto, 4 na lanes. Mindiola, oo. So pagpasok mo, 2 lanes, Oo. hindi sabay. Nasa kaliwa ka. Hindi ka makakanan huli kasi ka, traffic. Huli na. Huli ka dahil pagka diretso ka, yung nasa left side, kakaliwa yun. Left turn yun. Hindi ka pwedeng pumunta ron. Kahit na nag-go yun. Pangalawa, meron pa rin. Ano ba? Yung sa Chinese General Hospital. Laging trap daw. Dapat Director Director Narciso Jokno check nyo rin yan. Magagaling ang mga Pero may kilala kong joke ng dati. General pampalinis. joke nung galing di ba? Ewan ko baka Si Totoy. Totoy Jokno, Oo. si General Jokno na dating WPD Director. Baka anak niya to. Kapatid, kaya, di ba? oo. Jokno III Malamang anak niya siguro. Oo. Okay, sa oras na 10:42 hatid sa inyo ng TOB. The overall vanity for colored hair. Yan. Gustong magpakulay, yan gamitin nyo. Yan. At hindi siya masama sa buhok. Hindi siya masyadong harmful. Ayan. Siguro kaya wala yung mga traffic enforcement. Nagpapakulay ng buhok. Ayan. Wala 6 to 9 at 4 to 7 p.m. So, yun ang mga rush hour na. Magaling Magaling ang mga panukala ni yung mga memong ini-issue ni Mukhang pababanguhin nito si Mayora Hani Lacuna. Sa pero Maynila. siyempre nakakatakot. Siguro ang gagawin lang nila for a start, sila parang mag-start ulit from zero. Tapos sa kanila gagawa ng mga implementations. Kasi medyo magulo na Di ba? Medyo nakakatakot din kasi alam mo ng Pilipino baka abusuhin. Di ba? O porque wala ng clamping at saka wala ng towing maski na saan ako pumark, di ba? So respeto po natin yung ating kalsada. Wag po tayo maging obstruction. Okay. Ito naman, related din sa parking, yung House Bill number 1816 ni Congressman Alfredo Vargas III. Ito yung artista sa Quezon City, no? Anong sabi niya, Kuya Roy? Libre.
ang mga senior citizens sa parking sa lahat ng establishment. Okay yun sa lahat ng establishment. So pag parada nila sa doon, dapat hindi sila sisingilin. Oo. Kasi parang ang pagkakaalam ko, kunwari meron kang senior citizen na sa Maynila. So parang Maynila, free ang parking mo. Pero pag pumunta ka sa ibang city, hindi. Ito, Republic Act to. Pag, So after lahat nito, na. Lahat to. Nationwide Nationwide na pumasa na ba to? Itong exemption niya? Exemption din to sa Kuya Roel sa color coding din. Ang tanong, nagmamaneho pa ba mga senior citizen? Actually, marami naman, pero iba hindi na kaya Kasi nakita ko, dati, alam mo naman tayo, nagji-jeep lang tayo So, yung mga jeepney driver, nakita ko, Manong, ilang taon na kayo? 60 plus. Kaya pa Kaysa maglakad, alam mo, pag malayo, mahirap. Kaso Kuya Roel, yung binabanggit mo, mga jeepney driver yun. Yung parang inaano rito, mga private vehicle na kasi kung ganoon nagmamaneho ng color coding mga kasi public utility di libre na sila sa sa color coding. Oo. Hindi, tsaka ang nabasa ko diyan, mas kinakunari yung driver hindi senior, pero meron siyang pasahero na senior. Yung may-ari allowed yun? Allowed, oo. So hindi necessary na driver yun. Oo. At dito parang wala rin binabanggit na kung public o hindi yan particular kung private o public. May nagsabi nga sa akin sana daw sinabay na. Alin? Sinabay na pati yung PWD. Ang tanong bakit hindi naman sa ang dami namang ibig sabihin ng PWD pag medyo malabo yung mata mo, something nasa 600 na. Nasa ka, PWD. Meron kang spinal something, mga ganun. Kasi ang alam yata ng PWD, hindi yung porket may diferensya sa paa, hindi makapagmaneho yun, di ba? May diferensya sa kamay, hindi mo makapagmaneho yun. Siguro sa tingin ko, so ang cater lang nito, ng senior citizen. Ang daming biyaya ng senior, Gusto mo na bang mag-senior, Kuya Roel? Ang daming benepisyo, Di sumagot Malapit na. Hindi, actually, naglabas na ako senior citizen. Nagalit nga yung sabi, Sir, mukhang 40 years old lang kayo. Hindi na ako nagsalita. Hindi ka nagsalita? Hindi na ako nagsalita. Lana, sinasabi nung kaibigan ko. Inaanak ko pala. Ano? Si Chia. Ihe. Ano sabi? Ayaw maniwala. Sabi ko, ito yung edad ko nagagalit pa. Sabi, 35 lang daw ako. Sabi niya, 35 years ago. Hindi, 35 years in service. Okay, si Jerry Calayag, mas nakakabuti pong manahimik sa na lang at gawin na lang niya ang obligasyon niya sa ikabubuti, kaunlad ng bansa, magtulungat at di siraan. Ayan ang reaksyon ni Jerry Calayag tungkol sa usapin nating tanong natin na makatwiran ba mga banat ni BP Duterte sa gobyernong ito. Kay Jerry Agustia, hindi po dapat suportahan na lang niya ang gobyerno. Tama naman. Si Melinda, nabasa mo na to. Si suki natin, si Ronald Tumbaga ng Olongapo City. Away aso po yan. Tao yun May gisana kung galing at sa tunay litim mong oposisyon ang mga banat na yan. Kahit ang China ay binabanatan tulad yung nasa Makabayan Black. So sa tingin niya parang hindi legit yung complaint ni parang BP yung Sara. During binubuli tayo ng China, wala siyang comment. Yung usapin binabanggit natin kanina sa City Council, yun yung ngayong gulo. At maraming mga tuwing may session na nagkakabanggaan sila dyan. Mabuti pa tahimik lang si Manila's 6th District Councilor Joey Uy. Masipag yan. Sabi nga si Councilor Joey Uy lahat na lilibot niya. Yung incumbent na congressman hindi malibot Kaya sabi nga raw si Congressman Benny Abante hindi na raw tatakbo. Hindi na tatakbo. Pero di ba nasa Congress siya yung chairman ng Hindi na siya makatakbo, maglalakad na lang. Hindi na makakatakbo, maglalakad na lang kasi medyo mahina-hina na maglakad si Congressman Benny Abante. Kaya, sabi nga,
Uy na lang. Ayan. Kay Konsehal Joey Uy. Alam mo, sa tingin natin, mas malakas, mas matigas na pwedeng pahalili dyan sa 60th Street. Okay, ang oras, 10:49. Nako, mga 11 minutes na lang. 10 minuto na lang. 11 minutes po, 10:49 eh. 11 11 minutes minutes na lang. Magbubukas na yung Creative Nails Salon. Diyan ka ba nagpapaayos ng ngayong kilay ko yung Ruel? Hindi, actually, hindi na kailangan kasi mahaba na yung pilik mata ko. Aba, ka naman Pero pwede ka dyan, may massage dyan, may foot massage. Meron na rin ba? Oo, may body massage yan. kailangan Kaya kita mo, masyado akong kailangan nating marami. Foot massage, pero yung katawan mo, inaano mo, Kuya Ruel. Hindi, siyempre overall massage yun Meron din ba sila dyan? Oo, meron. Meron na. Yan Hindi simpleng salon lang yan. Meron na ring massage pala. Saan ba matatagpuan yan, Kuya Ruel? Saan? 72 Scout Alcaraz. Near corner Banawe, Quezon City. Sometimes dapat ipamper mo sarili mo. Wag puro trabaho ng trabaho. Ayun. Wag naman puro holiday. Ikaw kasi sabi mo nga, wag holiday. Alam mo, sa ibang bansa, Kuya Ruel, mas marami holiday nila kaysa, sabagay, mga first world countries, kaysa trabaho. Kasi mas titinan nila doon yung mental health ng empleyado nila kaysa doon sa work ka. Kasi ang pinakamalaking problema talagang dinadanas ng bukod sa fake news, yung mental health ng bawat tao. Hindi, kala mo, simple ka lang na okay na, pero kung susuriin ka ng isang professional na doktor, makikita niya na may something ka difference sa kilos mo, sa pagsaseta mo, sa pag-iisip mo. Ang dami pala, kala mo yung simple lang na wag mo nating baliwalayin yan. Kasi ang problema, diba, yung magkaroon ka sa stressful na trabaho, maapektuhan yung utak mo. Pati kaya pag ganun, pati pagdedesisyon mo, di ba? Mali. Kaya napapagalitan ka ng boss mo. Kaya minsan paggising mo, di ba? Kaya talaga minsan may makikita sa kalsada, naglalakad, maingat Kasi mamaya mabangga mo, mamaya may iniisip ng gagawin ko. Kaya, huwag ko daw kalimutan. Baka magtampo sa akin tong inaanak ko. Ano ba yan? Si Noel Francisco Jr. ng happy birthday. Inaanak mo ba talaga yan? Inaanak ko yan. Sa kasal. Tinanong ko nga, talaga bang hindi ka nagsisisi? Okay, happy birthday po. Happy birthday din yata. Birthday rin yata ni Chairman Nelson T. Ngayong Kagawad dyan sa Barangay 289, Zone 27 sa Ungpin, Binondo. Happy birthday po, Boss Nelson T. Yan. Yung mga yung mga estudyante na stress din Kasi dati walang K-12, di ba? So pagka nag-apply ka ng trabaho, college, high school graduate po ako at saka second year college lang po. Ngayon, maski nang mag-graduate ka ng senior high, pag sinabi mong nakagraduate ng senior high, walang tumatanggap. Iba talaga yung mentality, ang gusto nila, college level. So, mas maganda pa yung dating second year college po ako. Natatanggap. Pero pag sinabi mong senior high graduate po ako, wala. Pero yung K-12 na yun, kasi pinag-aralan ng mabuti yan dahil sa buong mundo, may ganun sa US, di ba? Kaya nga may junior high, senior high na pinatutupad. Siguro ang mentalidad na lang doon, kaya nga sabi ng isang congressman ba to do sa US, no? You graduate bachelor degree at ang sweldo mo lang is 527. At sabi niya FUC, kaya nga napamura siya ron. Bachelor degree ka, ito lang ang makuha sa. Siguro ang dyan, wag naman masyadong taasan yung standard. Kunyari, di ba, may naging viral nga. Bagger lang sa isang mall Ngayon, lawyer na. Pa? Hindi, college graduate pa ang gustong hingin na requirements. Kaya ganun yung qualification. Pero mo, bagger ka lang, di ba? Dapat medyo babaan naman. Babaan naman yung standard. Tapos yung pasweldo mo, ganun lang din naman, di ba? So, yung siguro paigtingin yung di ba nung araw ko yung Ruel, meron tayong mga mga vocational school. Siguro yun medyo paigtingin yun kasi skills yun may nag-o-offer naman diyan yung TESDA. Kinikilala ng mga companies, di ba? Ng mga companies yung certificate ng TESDA.
At ang galing magaling ang TESDA. Kung sa abroad kinikilala pa rin, lalo pag graduate ka ng welding, sa welding, kinikilala ng mga sa Saudi Arabia yung skills mo doon galing kong TESDA. Okay, sa oras na 10:54, Kuyang Ruel, ikaw ba, makatwiran ba yung pahayag ng dati mong unit team ni Vice President Sara Duterte, yung mga kanyang punat, banat at tirada sa gobyernong kanyang Siyempre sa akin she has the right to to express kung ano yung nararamdaman niya. Kasi we are in a democratic country. But sometimes siyempre kailangan mo rin magpigil-pigil kasi you are one of the government. Nasa government ka. Pangalawa, medyo mahirap hindi maging successful tayo pag tayo nag-aaway. So kasi ako I always loyal to the organization. Talaga. Diba? Hindi parang doon sa individual. organization ng Eagles yan. Hindi, siyempre kung ano yung kumaga sa Eagles Magna Carta I follow Magna Carta, di ba? Okay. Hindi porke kaibigan kita. Siyempre I follow kung ano yung dapat na direksyon ng gobyerno. Di ba? Kaya kung against ka, you oppose yourself kasi sa government ka. So kung ano yung mga problema, pwede mo na maupuan. Partner, baka nagkakamali ka, baka ganito, di ba? Pwede natin pag-usapan yan para i-hide na lang natin kasi walang nangyari. The people are paying so much taxes para magbangayan, di ba? So, you just do your duties. Kung ano yung, you are the, maski nakaibong mo din, ganun din. Di ba? You do your duties kasi malaki yung paghihirap na ng tao Di ba? Kaya kayo binoto, inaasahan na maglilift niyo yung buhay, yung kabuhayan namin. So, yun lang. Kaya ako, hindi ko binoto yan Kasi hindi ako naniniwala doon sa unity team na yan. Kaya sabi ko sa'yo, wala naman sila pinagkakasunduan. No? Paano sila magkaka-unity? Wala namang programang pinagkakasundan. Basta mag-unity lang. Basta, hilaw yung unity. Kaya sa kanya naman, sumama ka doon Tapos ngayon, sa tingin ko nga, nagsusorgraping lang siya. Dahil nasilip yung paglamierda niya, pagdiwaliw niya sa ibang bansa sa gitna ng kalamidad, no? Ng bagyong Karina, no? Dumalabas ka ng bansa, pangalawa kang opisyalis, pwede mo na i-cancel yun anytime No? Magkano ba yung 'di ba? Kesa doon sa yung tama ka, yung moral support lang mapakitang nandiyan ka. Hindi yung samantalang noon 'di ba? Binibira yung dating vice presidente natin si Lenny. Lenny kasi bad daw eto yung mga Duterte dyan. Eto binabanata niya yung gobyerno But nung una tinitira nyo dahil nakalaban. Ito talagang lantaran kung ano-ano pa mga pinagsasabi ng ating vice presidente na wala naman nagawa talaga, no? Ano bang nagawa nito? Yung matatag nga kine-question nga yung matatag program niya, no? Iba-abolish na yun Binigyan ng mas maraming oras na trabaho yung teacher. Kaya naapektuhan yung mental health nila pati yung physical nila Binawasan yung oras ng pag-aaral ng mga estudyante. Dun sa DepEd Order number 5 niya, yung matatag curriculum. Naging matatag ba yun? Wala nga kasi nga hindi ho siya educator, no? Palpak na DepEd secretary nga siya. Wala ho siya naibigay na maayos nung nasa DepEd ho yan. Kaya sa tingin ko, kung designated survivor ka, sa tingin ko, mag-resign ka na lang. Parang inutil na yung vice presidente natin, no? Puro ganyan lang ang ginagawa. Ay, nako, bumuti ka na nga, Kuya Roy, dahil mainit ka ngayon, sa oras sa 10:58, bubunot ho kami ng tatlong mananalo, Susunod do sa aming programa ang Tolmac Ignacio Mac Servicio. Okay, ang una na 100 pesos load o Gcash si June Richmel Colern, si Jerry Kalayag. Jerry Kalayag, nanalo ka. At ang pangatlo, si Jerry Angustia. Ayan, direct message mo kami sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Okay, Kuyang Ruel, magpaalam na tayo. Yes, sa lahat ng mga sumusuporta at lagi nakikinig sa amin, huwag kayong magsasawa every Saturday po. 10 a.m. to 11 a.m. Yeah, kung gusto nyo manalo, gaya ng tatlong manalo, makinig lang kayo sa aming programa. At meron tayong bisita ngayon. Sinusundo na tayo. Ay, ganun ba? Ng chopper, si Irene C. tsaka si Josie ko. Galing sa food trip. Okay, maraming po salamat. Samahan nyo kami sa susunod na Sabado. Bye-bye! Happy weekend! Hi, good morning, Binis!
Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.